Pagkatapos ng sunod-sunod na horror 12 na ating naranasan, naisipan ko ang linisin ang magneto ni Pepper para naman hindi magtampo ang ating mahal na motor na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, let's go! Makalipas ang 2 linggo after nung sakuna ng horror 12, naisipan ko ang kalikutin ang magneto side ni Pepper at linisan para talagang suwabe ang ating jamming at ride dito. Kahit walang agahan aking babanatan para talaga namang magandahan. Kaya niready ko na ang aking mga kagamitan. T-tool, impact wrench, syempre puller, kailangan natin yan at iba pa. So makikita nyo, yan yung ating outfit check dahil sa tabing kalsada lang tayo maggagawa. Motor Trade Long Sleeve Vintage 2011 series. Libre lang sa kasa yung mga buddy. Kaya start na natin, tanggalin na natin tong radiator cover para ma-access natin yung ating radiator. Mali pala, tanggalin muna natin tong espada sa kaputboard para talagang maluwag yung ating espasyo sa pagbunot ng ating magneto para talagang magandahan na. Tapos the best pa, yeah. Rivets at tornilyo lang ang kailangan yung tanggalin lahat dyan para matanggal nyo talaga ng tuluyan yung footboard. And ito nga pala yung ating one of a kind na napakagandang dugtong. So far so good. Okay naman na tiyak hindi nakakate ang iyong utong. At patuloy lang tayo sa pagbabaklas ng mga tournicles. Medyo madami. At ang mga nagamit nating sukat dito ay 8 Gs, 12, 17. Yun lang. Tapos alin na 5 yata yon doon sa may stator. So pangalawang beses pa lang natin itong binuksan mga buddy sa loob ng 3 taon nating gamit. At nagtataglay na si Pepper ng 35K odo. And check natin kung okay pa ba yung laman nito. Yung una kong bukas dito is about 15K odo siguro yon. Di ko na masyado matandaan. And marami kayong mapapanood sa Facebook na nag-i-stack up yung mga magneto. Kaya kailangan talaga ay binubuksan natin to. So pag pinunta nyo sa shop to mga buddy, ang labor nito is around 600 to 1,000. Pero dahil meron tayong special tools at tayo ay tipid tips, kaya tayo na ang gagawa neto. Ayoko lang pala mga buddy, kung kakalabas lang ng NMAX nyo, mabuting ipabukas nyo na to at iparepaint nyo na yung magneto dahil kinakalawang yan. Kung makikita nyo sa atin, repainted na yan dahil nung unang bukas natin dyan ay nirepaint natin yan. Ito na at ginamitan na natin ang ating magneto puller. Sana mabilis lang tanggalin, pero tiwala akong mabilis yan dahil meron akong sikretong technique para hindi yan mag-stack up at lumuwa agad pag binaril natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yon. At nakita nyo, semi-alikabok, semi-pulburon. Ito yung ating stator. Tingnan natin yung likod. Yun, may dumi na rin pero okay pa yung oil seal kaya di muna natin papalitan yan. Linisin natin ang ating magneto at mga tinanggal nating pyesa para talagang all good no all good ang mga banata natin dito. Dito naman sa stator, huwag nyong lilihahin yung mga tanso dahil pagka nawasak yung coating nyan, talaga magkakaproblema tayo ng malala. Kaya yan yung gamit natin dito is foam lang. Pwede rin kayong gumamit dito ng mga CVT cleaner pero hindi ako pa noon dahil ang mahal tapos kulang pa. Etong Joy, magkano lang? 20 lang yata bili ko dyan. Tapos isang patak, 5 katutak. After nating hugasan ng ating mga parts na parang pinggan, ay papatuyuin natin yan bago natin ikasa syempre. And ituturo ko sa inyo yung kanina sinasabi kong secret quadruple technique para hindi mag-stack up ang inyong magneto. Yan, lagyan nyo ng high temp na grease dyan sa may magneto, pati dun sa kanyang sigunyal para suwabing suwabe pag binuksan nyo ulit. At after ikabit, test pair na natin to. Yeah. Dahil gumana na at nabuhay na ang ating motor ng walang check engine, ay ibabalik na natin ang ating mga pinagbabaklas. Ganun lamang kadali at nakatipid tayo ng 1,600 kung magkano man yung labor. Dahil nakatipid, sinelebrate ko at bumili ko ng kanton. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa tumapos ng video. Yeah, I'm out. Wow.